The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos at patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan. At samantalang ito ay sumasa atin, matuwid lamang na atin po itong gugulin sa makabuluhang paggugol gaya po ng atin pong ginagawa sa matyaga at patuloy ninyong pagsubaybay ng pag-alampa at pagkaunawa sa banal na kalooban ng Diyos na pawang nasusulat sa Biblia. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at ngayon ay kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa mga kasalukuyang panahon natin, alam po natin na iba't ibang uri ng sakit ang naglipana sa buong mundo. Na dahil dito ang tao ay totoong nag-aalala, nababalisa at nababagabag. Lalo pa nga kung ang taong ito ay dinapuan ng isang malubhang karamdaman. At dahil sa karamdamang ito ay naghahanap ang tao ng lunas o kagamutan upang madugtungan pa ang kanyang buhay dito sa sanlibutan ito. At dahil po sa pagnanais na madugtungan ang kanyang buhay, sa pagnanais na gumaling ang kanyang taglay na karamdaman, ay iba't ibang kaparaanan ang hinahanap ng tao na kung minsan, kahit pangalabag sa kalooban ng Diyos, kung inaakala niyang yon ang makagagaling sa kanyang karamdaman, ay pumapayag ang tao. Pero gayon nga bang talaga ang dahilan kung bakit ang Diyos ay ipinahihintulot sa tao na tayo ay magkaroon ng karamdaman? At alinsunod po sa banal na kasulatan, meron bang itinuturo ang Panginoon Diyos na kung tayo po ay magkaroon ng matinding karamdaman, ano po kaya ang magiging gamot o kagalingan o kagamutan sa karamdamang taglay ng tao? Kailangan lang po natin ay alamin kung ano nga ba ang banal na kalooban ng Diyos sa panahong ang tao ay sumasapit at nagtataglay ng karamdaman. Kaya ang paksang aralin po natin ngayon ay tatalakay po sa ganitong paksa. Ang kagalingan at kagamutan sa ating mga karamdaman. Kapatid na Neraya, ano po ba ang karaniwang nagagawa at hinahanap ng mga tao sa tuwing siya'y nagkakaroon ng malubhang sakit o karamdaman? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Ikalawang Kronika. Ang kapitulo po ay 16 at ang bersikulo ay 12. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. At nang ika-39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha. Gayunmay, sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. Narito po ang isang pangyayari na natala sa Biblia tungkol sa isang tao na ang kanyang kalagayan ay hari. Ito po si Haring Asa sa bayang Israel. Batay sa natalang pangyayari, siya po ay nagkasakit ng malubha sa kanyang paa.
At sa pagkakaroon niya ng malubhang sakit, hindi niya hinanap ang Panginoon. Sa halip, ang kanyang hinanap ay ang mga manggagamot. So ganito rin po ang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Na maraming tao pagka nagkakasakit, lalo na po kung ang sakit o karamdaman ay napakalubha, humahanap ang tao ng magpapagaling sa kanya. At ang karaniwang hinahanap, yun nga pong mga dalubhasang doktor. At dahil sa pagnanais ng tao na gumaling sa taglay niyang karamdaman, bukod sa paghahanap ng mga mahuhusay o dalubhasang manggagamot, nakahanda rin po ang mga tao na gumastos ng malaki. Meron pa nga po, kapatid na Benhanan, di po ba? Na kahit na maubos ang lahat ng kanyang ari-arian, gumaling lang siya sa taglay niyang karamdaman. So hindi naman po masama na ang tao ay humanap ng doktor na merong tinatawag na knowledge of healing para siya ay gumaling. Pero ang sinasabi po natin, kung sa mga doktor na lamang iaasa ng tao ang kanyang kagalingan at hindi niya na isasangguni o hindi na siya lalapit sa Diyos katulad ng nagawa ng Haring si Asa, hahantong po ang tao sa isang malaking pagkakamali. Kung itutuloy-tuloy po natin yung pagbasa, ang nangyari po kay Asa ay hindi siya gumaling. Sa halip siya po ay namatay kahit siya ay hari. Bagamat ang hari ay yung merong pabor na kung sino man yung magaling o dalubhasang doktor, yun ang pinakadoktor ng hari, wala rin pong nagawa para pagalingin siya sa taglay niyang karamdaman. Ang kanyang malaking pagkakamali o kasalanan, iniasa na lang niya sa doktor yung kanyang kagalingan at nakalimutan niya o sadyang nilimot niya ang kapangyarihan ng Panginoon na pwedeng magbigay kagamutan o lunas sa taglay niyang karamdaman. Marahil, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay napatutunayan natin sa ating mga sarili na ito ang nangyayari sa kasalukuyang panahon. Ang mga mayayaman, ang may kakayahan, ay umaasa na lamang sa mga manggagamot o doktor alinsunod sa kanilang magustuhan. At ito'y naghahayag ng kanilang lubos na pagtitiwala na yung doktor na kanilang pipiliin ay makapagpapagaling sa taglay nilang karamdaman. Pero alam niyo po ba, sa kabilang banda naman, ang estado ng pamumuhay, alam niyo po ba, kapatid na ni Raya, nangyayari din ito sa mga dukha o mahihirap nating mga kababayan o maging sa ibang lahi, na dahil sa kawalan ng pera, ay tila bagang hinihintay na lamang nila yung pagpanaw nila sa buhay na ito nang hindi man lang nila kinukonsulta ang ating Panginoon, na para bagang sinasabi nila na wala ng pag-asa. Bagaman tanggap nila yung karamdaman nila, pero isang bagay ang kanilang nalilimutan. Ang pagkakaroon natin ng karamdaman ay nagpapaalala na mayroon tayong Diyos na dapat nating lapitan. Gaya nga po ng sabi ng kapatid na ni Raya, hindi po masamang kumonsulta sa mga dalubhasang manggagamot. Pero ang kalimutan natin at alisin ang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos na dakilang manggagamot at ibaling ang pagtitiwala sa mga taong manggagamot o doktor, ito po ay ayaw ng Panginoon. Kaya ngayon ay sinasabi po sa atin, kumonsulta tayo at hanapin muna natin ang Panginoon pagka meron po tayong taglay na karamdaman. Actually, kahit wala tayong karamdaman, dapat lagi tayong kumukonsulta at hinahanap palagi ang ating Panginoon. Kapatid na ni Raya, kung sa doktor lamang iaasa ng tao ang kanyang kagalingan sa taglay niyang karamdaman at hindi magtitiwala sa Panginoon, ano kaya ang posibleng mangyari sa taong ito? Usahin po natin ang isang pangyayari na muli ay nasulat sa Biblia sa panahon na ang Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao. Nakasulat po ito sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, versikulo 25 hanggang 26. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya.
Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Kung sa doktor lamang natin iaasa ang paggaling sa taglay nating karamdaman, hindi sa Panginoon, pwede tayong matulad sa isang pangyayaring naganap sa Biblia na meron pong isang babae na may malubhading sakit. Halos sa 12 taon na niya siyang dinudugo. At ayon sa pangyayari, hirap na niya siya sa kanyang sakit na yon. At marami ng doktor ang sa kanya'y sumuri. At dahil sa dami nito ay halos lahat ay binabayaran niya. Dumating sa isang punto na ang kanyang ari-arian, lahat ay naubos sa kanyang pagpapagamot. Pero ano ang naging resulta? Hindi siya gumaling. Sa halip, lumala pa ang kanyang karamdaman. So dito po ay pinapakita na oot ang mga doktor ay merong kaalaman sa panggagamot, pero hindi lahat ng sakit ay kayang gamutin ng mga doktor. Dito ay nangangailangan talagang dapat tayo ay hindi lang sa mga doktor lumapit, kundi sa lalong dakilang manggagamot na ipinapakilala ng Biblia. Yan nga po ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung sa doktor lang natin iaasa ang kagalingan sa taglay nating karamdaman, baka sa halip na tayo ay gumaling, matulad tayo sa babaeng ito na hindi na nga siya gumaling, lumala pa ang kanyang karamdaman at naubos pa ang lahat niyang ari-arian sa pagpapagamot kahit na maraming doktor ang sumuri sa kanya. So yun po ang kasaysayang nasulat sa Biblia na dapat nating kapulutan ng aral. Huwag niyo pong ipagkamali, mga giliw naming mga taga-subaybay, na kami po ay kumokontra sa kagalingan ng mga doktor natin po sa mundong ito. Hindi po. Ang totoo, sinabi rin mismo ng Panginoon yan na ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot. Subalit, ang paksa na atin pong tinatalakay ay nakabatay sa kung ano ang pananampalataya na dapat nating taglayin, lalo na sa panahon na tayo po ay mayroong tinataglay na karamdaman. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, kapag ka ang tao ay may pera, mas malakas ang loob niyang harapin ang kanyang taglay na karamdaman. Dahil alam niya, yung kanyang salapi, yung kanyang kayamanan ay magiging kasangkapan sa pagpapagaling sa kanyang karamdaman, sapagkat mayroon siyang pribileyo at karapatan na pumili ng mga dalubhasang doktor. Kaya sa halip ang tao'y mabaling ang pagtitiwala sa dakilang manggagamot na ito'y walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus, ang kanilang pagtitiwala ay nabaling sa kanilang kayamanan. Gaya po ng ating narinig, hindi po natin mapanghahawakan ang kayamanan para po magkaroon tayo ng taglay na karamdaman. At gaya po ng salaysay sa banal na kasulatan, gaano man karami ang kayamanan ng tao, ito po ay maaaring mawala at maubos nang hindi gumagaling o napagagaling ng manggagamot ang taglay nating karamdaman. Kaya ito po ay nagsisilbing paalaala sa atin na huwag natin ibatay o huwag nating idepende ng buong buo ang ating pagtitiwala sa magagawa ng salapi at ng mga manggagamot o doktor upang tayo ay gumaling sa ating taglay na karamdaman. Sa halip, kapatid na Neraya, bakit sinasabi nitong paksang aralin na kailangan muna nating hanapin ang Panginoon lalo na sa panahon ng ating pagkakasakit? Ano po ba ang isa sa mga pangako ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong nilikha niya sa mundong ito? Lalong-lalo na sa mga taong nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia. Ang batayang talata ay sa Jeremias, Kapitulo 33, versikulo 2, kasama po ang 6. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyaon, ng Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag. Panginoon ay siyang kanyang pangalan.
Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Ayon po sa salita ng Diyos na ating narinig sa parang ito'y kanyang ipinangako para sa kanyang mga lingkod at sa mga taong kanyang nilikha, sapagkat tayo ay mahal ng Panginoon. Ang kanyang sabi, ako anya'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Akin anyang gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Kaya kailangan nating una-una sa Diyos lumapit kapag tayo po ay merong karamdaman o sakit, lalo na kung ito'y malubha, sapagkat una-una nga po ang Diyos ang ipinapakilala ng Biblia na dakilang manggagamot. At ayon sa kanyang pangako, bilang dakilang manggagamot, magdadala siya ng kagamutan at kagalingan sa mga taong may taglay na karamdaman. Ang sakit po ng tao, hindi naman sakit lang na ukos sa katawan. Opo. Meron din pong sakit na ukos sa kaluluwa. O kaya, para ding isang malubhang sakit, yung kawalan ng tao ng kapayapaan. Magulo ang isip, magulo ang buhay. Pag ang tao maraming pinoproblema, daig pa yung merong malubhang sakit sa kanyang katawan. Yung mga ganong sakit ay hindi kayang pagalingin ng doktor. Limitado lang ang kaya nilang gamutin. Pero ang Panginoon, kung ang tao ay lubos na mananalig sa Diyos, at ang Diyos po mismo ang nag-aalok ng kapangyarihang ito sa ngalan ng pagmamahal sa atin bilang mga tao, mararanasan niya po yung kagalingan, yung kagamutang ipinangako ng Panginoon at ang pagdudulot ng Diyos ng kapayapaan sa buhay ng sino mang tao. Dito inahayag yung malasakit o malaking pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya kung tayo po ay may mga malulubhang sakit, may mga karamdaman, kung ano man ang mga naging dahilan ng bagay na yan, sa katotohanan ay hindi gusto ng Diyos na malaong panahon tayong nahihirapan o nagdurusa bunga ng ating pagkakasakit. Sa halip, ang gusto nga po ng Panginoon ay pagalingin tayo, gamutin tayo, ang kailangan lang po idulog at ilapit natin sa Panginoon bilang dakilang manggagamot. Ibig pong ihayag ng palatuntunan ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, na ang karamdaman o ang pagkakasakit ay hindi po limitado lamang sa pisikal nating katawan. Ngayon ay sinasabi po sa atin, maituturing na karamdaman kapag ka ang isang tao ay mayroong sakit sa kanyang emosyon. Dulot ng iba't ibang mga problema sa buhay na ito. Andyan na nga yung depresyon, andyan yung mga stress na dulot ng mga malalaking problema sa buhay na ito na apektado ang kalooban ng tao. Na dahil doon, kuminsan ang tao ay nawawala sa kanyang katinuan. At minsan, bunga ng mga problemang ito, humihina ang lupang katawan ng tao na dahil doon ay naigugupo siya ng kanyang sakit o karamdamang pisikal. At gayon din, ang ikatlo ay ang espiritual na pangangailangan natin. Opo, ang tao gaya ng sinabi ng kapatid na Neraya at alinsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang tao bagaman buhay siya pero kung nabubuhay siya sa kalayawan, siya po ay patay sa harap ng Diyos. Alin ang patay sa harap ng Diyos? Sa taong gumagawa at nabubuhay sa kalayawan, ang kanyang kaluluwa. At ito'y maituturing na gaya rin ng isang sakit. At dahil gaya ng isang sakit, ngayon ay nangangako ang Panginoon. Kung atin pong ipagkakatiwala sa Kanya ang lahat-lahat, ang pangako ng Diyos, gagamutin kita, pagagalingin kita. Kung mayroon kang problema sa isip at emosyon, bibigyan kita ng kapayapaan. Kung ibig mong mabuhay ang iyong kaluluwa, ipaaalam sa atin ng Panginoon ang Kanyang katotohanan, na ang katotohanan ito'y tumutukoy sa Kanyang banal na salita. Kung minsan po pwedeng tanungin ng tao, kung pag-ibig ang Diyos, bakit niya ipinahihintulot na magkaroon pa tayo ng sakit? Alam niyo po,
ang tanong na ito ay bunga po ng hindi natin pagkaunawa. Alam nyo, sa halip na gayon, ang maging pakiramdam natin, ang sabihin natin, ang Diyos ay nagbibigay, nagpapahintulot ng karamdaman natin upang lalo natin siyang sampalatayanan na siyang dakilang manggagamot. Paano natin mararanasan at mapatutunayan na ang Diyos ay dakilang manggagamot kung hindi tayo magtataglay ng mga karamdaman? Kaya ngayon ay sinasabi po sa atin, unahin natin ang pagtitiwala at pananampalataya sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoon at sa atin ang kanyang mga pangakong ito. Kapatid na Neraya, papaano nga nahayag at naranasan ng maraming mga tao, lalo na ng mga lingkod ng Diyos, ang kagalingan at kagamutan na ipinangako ng ating Panginoon? Ang sagot po muli ay mababasa natin sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 10, kasama po ang 13. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon, na sa kanya'y namanhi. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Dadapwat, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon. At sa isa, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya. At sinabi sa nagsisisunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. At sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka ng iyong lakad, at ayon sa iyong pagsampalataya, ay gayon ang sa iyo'y mangyari. At gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. Narito po ang isang pangyayari ng ang Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao. Hindi lang po siya nangangaral. Ang isa sa tampok na gawa na kanyang ginagawa dahil sa pagmamahal sa sangkatauhan, ay nagpapagaling siya ng iba't ibang uri ng sakit o iba't ibang uri ng karamdaman. Ang paraan lang para maklaim ng tao yung kagamutan o kagalingan, gayahin natin yung senturyon. Isang kawal na kung saan ay namamahala ng 100 kawal. At ipinakita na dahil sa kanyang pananampalataya, nang malaman niya na ang Panginoong Kristo Jesus ay nagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit, siya mismo ang lumapit para hilingin na pagalingin ang kanyang alila na mayroong malubhang sakit. Ito ay nararatay, lumpo at lubhang nahihirapan. At dahil sa paglapit, pumayag ang Panginoon na ibigay yung kahilingan niyang pagpapagaling. Kaya sabi ng Panginoon, paroroon ako sa iyong bahay para pagalingin ang iyong alila. Subalit ang sabi ng senturyon, hindi na kailangan pumaroon ka pa. Dahil sa pananampalataya, sinabi ng senturyon na sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking alila. So dito nahayag yung malaking pananampalataya ng senturyon sa kapangyarihang taglay ng Panginoong Kristo Jesus sa pagpapagaling sa taglay na karamdaman. At ang sabi ng Panginoon, kinilala niya ang ganong kalaking pananampalataya at inihambing niya na kahit sa Israel, nung panahong siya nagkatawang tao, hindi siya nakasumpong ng ganong kalaking pananampalataya. Nasalita lang ng Panginoon, sapat na, may bisa na yon para gumaling. At sabi ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, yon ang mangyayari. At nung oras din yun, gumaling yung kanyang alila. So ipinapakita rito na natanghal at lubos na naranasan ang pagiging dakilang manggagamot ng Diyos nung siya magkatawang tao. Maraming tao, ang isa na nga po, yung alila o kawaksi ng senturyon,
na gumaling sa karamdaman. At kahit po yung binasa natin kanina, Opo. yung babae na dinudugo ng 12 taon at naubos na yung kanyang ari-arian at hindi pa siya gumagaling, nang malaman niya ang Panginoon ay nagpapagaling ng walang bayad. Nagpapagaling dahil sa taglay na kapangyarihan, nagsikap siya na puntahan ng Panginoon at sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Ang pananampalataya niya gagaling. At nang hipuin niya nga, nagsimula na siyang gumaling. Marami pa po, kahit yung mga taong ang sakit ay kagagawa ng mga evil spirit, yung mga sinasapian ng mga masasamang espiritu, hindi kayang gamutin niya ng doktor. Walang ospital ng mga possessed ng bad spirit. Hindi kaya ng doktor yan. Pero sa kapangyarihang taglay ng Panginoon, napupuksa ang masamang espiritu, lumalayas ito, at ang mga sakit na tila wala ng lunas, kagaya ng bulag, ng lumpo, pilay, na parang hindi na makalalakad, bulag na hindi makakita, dahil sa kanilang pagsampalataya. Sila'y nakakalakad, sila'y nakakita, sila'y nagsigaling sa taglay nilang karamdaman. Ang kailangan lang po, hanapin at lumapit tayo sa Panginoon at gawin natin to sa pagsampalataya. At ayon sa ating pananampalataya, igagawad ng Diyos ang pagpapagaling kahit anong klase pa pong sakit o karamdaman ang ating taglay. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, napakalaki ng role na ginagampanan ng ating pananampalataya sa Diyos sa ikagagaling natin sa ating taglay na karamdaman. Maging ang ating mga mahal sa buhay ay pwede nating ilapit sa Panginoon. Gaya po ng senturyon na ipinakikilala ng Biblia. Sumampalataya siya sa salita ng ating Panginoong Kristo Jesus. At alang-alang sa kanyang alipin ay sumampalataya siya sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay lalapit at para humiling sa Panginoon ng kagalingan, huwag tayong mag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan. Sapagkat yung pag-aalinlangan na yon ang magsisilbing daan upang hindi tugunin ng Diyos ang ating ipinapanalangin sa Kanya. Kaya maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya sa senturyon, alinsunod sa iyong pananampalataya, gayon ang mangyayari. Kaya kung hindi lubos ang ating pananampalataya, gayon din po ang magiging resulta sa atin pong hinihingi sa Panginoon. Kaya dahil dito, kapatid na Neraya, ano po ba ang unang-unang kailangan nating gawin upang makaranas tayo ng tunay na kagalingan at kagamutan sa ating taglay na mga karamdaman? Ang gawa na tayo naghahayag ng pananampalataya, gayahin natin si Haring Ezekias, manalangin tayo sa Panginoon. Yun ang paraan para makalapit tayo. Basahin po natin yung pangyayari sa buhay ni Ezekias sa panahon ng kanyang pagkakasakit na nakaklaim ng kagalingan at kagamutan sa taglay niyang karamdaman at humaba pa ang kanyang buhay. Mababasa po natin to sa Isaias, Kapitulo 38, versikulo 1 hanggang 5. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy, ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. At nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin, kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking idinaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon.
Maliwanag po ang ating narinig sa mga talatang binasa tungkol sa pangyayari sa buhay ng isang hari na iba kaysa kay Haring Asa. Si Asa bilang hari ng Israel ay hindi umasa sa Panginoon, samantalang si Ezekias sa pagkakaroon niya ng malubhang sakit, ang tawag po sa Biblia, sakit na ikamamatay. Kumbaga sa ating panahon, cancer na yung sakit niya. Parang sa knowledge of healing ng mga doktor ay wala ng paraan para gumaling. Kaya ang ginawa niya, siya po ay ipinihit na ang kanyang mukha sa Panginoon at siya ay nanalangin. At sa kanyang pananalangin, sinabi niya yung mga dahilan kung bakit gusto niya pang gumaling. Hindi na lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kaharian at para sa mga mahal niya sa buhay. At dahil sa kanyang pananalangin, kalakip ang pananampalataya, pinabalik ng Diyos si Isaias para sabihin, dininig ko niya yung panalangin. Sabihin mo sa kanya na aking dininig ang iyong panalangin, ang nakita ang iyong mga luha, narito, aking idinaragdag sa iyong mga kaarawan na 15 taon. Kaya sa halip na ikamatay ni Ezekias yung kanyang sakit, dahil sa panalangin, na may pananampalataya na tanda ng kanyang paglapit at lubos na pananalig sa kapangyarihan ng Diyos, pinagaling siya ng Panginoon at dinagdagan pa ng 15 years yung kanyang buhay. So maunawa natin na ganun ang dapat nating gawin. Pag tayo ay may malubhang sakit, ina-announce na hindi na niya tayo mabubuhay, kamamatay na natin yon. Baga sa ospital, binibigyan na ng taning o tinataningan na yung pasyente. Isang buwan ka na lang anya o 6 na buwan na itatagal mo. Kahit pa may taning, kung tayo ay makakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos, gaya ni Haring Ezekias, bunga ng panalangin, may lakip na pananampalataya, gagawa ang Diyos ng himala sa mga taong sa Kanya'y naniniwala. At ang isang gawa, yung sakit na walang lunas sa ospital at sa mga doktor, may lunas at kagalingan yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung tayo lang ay mananalangin, lalapit sa Panginoon, hihingi ng kanyang awat habag, at kung kalugdan ng Diyos ang ating panalangin, ipagpapala niya ang ipinangako niyang pagagalingin niya tayo, gagamutin niya tayo. At hindi lang pisikal na sakit, kahit ang mga sakit na espiritual o sakit na pangkaluluwa. Dahil dito, mga giliw naming mga taga-subaybay, samantalang tayo po ay nasa kalakasan at walang anumang dinaramdam sa ating mga lupang katawan, hayaan natin na ang lakas na ito'y magamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat darating at darating ang panahon, manghihina ang katawang ito at dadapuan tayo ng taglay na karamdaman. Sana ay maging katulad tayo ng lalaki o ang haring si Ezekias na hindi naman niya isinusumbat sa Panginoon ang kanyang mga nagawa. Pero ang punto, kung tayo po ba ay kukunin na ng ating Panginoon, masasabi ba natin sa Panginoon, Panginoon, wag muna. Alalahanin mo na muna ang aking mga mabubuting gawa. Alalahanin mo kung paano kung lumakad sa harap mo sa katotohanan. Alalahanin mo ang pagtataglay ko ng dalisay na puso at ang paggawa ko ng mabuti sa iyong paningin. Sana ay makapag-ipon tayo ng mga gawang kabanalan sa panahon na tayo po ay malalakas pa. At kung dumating man tayo sa punto na magkaroon tayo ng karamdaman, gaya ng Haring Ezekias, pwede tayong maglambing sa panalangin sa ating Panginoon upang hilingin ang kagamutan sa atin pong mga taglay na karamdaman. Uulitin ko po, sumampalataya at magtiwala tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos at ang katunayan ng ating pananampalataya. Tayo na po at magpurit maglingkod tayo sa Kanyang iglesyang pag-aari. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito ngayon at kailanman. Amen.